Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po inyong kapamilya, Evelyn Garcia. Ito ang Tulong ko pa sa Magloba sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, bakit minsan mahal mo naman ang asawa mo pero hindi niya ito nararamdaman? At paano kung ang problema ay hindi kulang ang love mo, kundi kulang ang paraan ng pagpaparamdam mo? Good news! Pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para madaba ang pagmamahal sa asawa mo. Sa ating episode na Love Kita, Dama Mo Ba? Sa Usapang Real with Lucy Cruz, abangan ang kwento ni Alice Compton, kilalang basketball player, naging coach ng Alaska Aces at Gilas, Pilipinas. He was born in the Philippines but raised in the US. Paano ba siya naengganyong bumalik sa Pilipinas? Paano siya natutong magtagalog? At paano na-develop ang pusong Pinoy? Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyo pagsubaybay sa programang Tulong Ko Pa Sa Magloba. At syempre, special greetings and shout out to Debbie Alonte, a good friend of Remy Cruda. Hello po! At hindi lang yan, special mention nga pala sa Power Lab Lagree Fitness Studio in Valencia, California. Alam nyo bang meron silang special promo this June 2026? Celebrate strength together with a dad for free on June 20 and 21. Mag-workout together, build memories, and stronger together. Diyan yan sa Valencia, California. For more information, bisitahin lang ang Power Lab Lagree Studio on Instagram. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pambagana. Ang paniniwala po namin, one idea, or in this case, one quote can change your life. Ang tulong pampagana quote natin sa araw na to ay, manage your money or your money will manage you. Naku, napaka-importante po ito, lalo na sa mga problema sa pera o kahit wala pang problema sa pera, makinig kayong mabuti sa napakagandang quote na to na magpapabago sa buhay niyo. Yes. Kung may problema ka sa pera, dapat naniwala ka. You need to manage your money or your money will manage you. Yeah. Totoo yan. May kilala ka bang taong baon sa utang? Malamang meron, di ba? Baka nga katabi mo pa eh. Di ba? Siguro tatanungin mo, paano ako i-manage ng money? Pera, oo. Ito po, mangyayari po, pag hindi mo i-manage ang pera mo, isang araw may mga bagay kang ayaw mong gawin. Hindi mo gustong gawin. Dahil hindi mo minanage yung pera mo, gagawin mo ito. Naku, papaliwanag pa namin sa inyo yan. Oo. Alam mo kung bakit maraming taong baon sa utang? Simple lang naman eh. Kasi hindi sila naniwala dun sa quote na yun. Na manage your money or your money will manage you. Ano ang mangyayari pag naniwala ka that you need to manage your money or money will manage you? For example po, may problema ka sa pera ngayon. Nagtatrabaho ka, parang feeling mo mababa ng sweldo mo. Dahil feeling mo mababa ang sweldo mo at may problema ka sa pera, gusto mo mag-resign, maghanap ng ibang trabaho. Pag-isipan mo buti. Bakit ka naghahanap ng ibang trabaho? Dahil hindi mo na-manage yung pera mo, marami kang problema sa pera ngayon, at ngayon kailangan mo ng trabaho mas malaki kita kahit ayaw mo umalis sa trabaho mo. Correct. O may kilala ka bang mga tao nakakagawa ng mali dahil sa pera? Malamang meron. Alam mo ba kung bakit? Simple lang. Hindi sila naniwala na manage your money or your money will manage you. Siguro tanong diba? ano yung sample? Bakit may mga taong nagnanakaw? Oo. Pag-isipan niyo buti, gusto ba nilang magnakaw? Malamang hindi. Eh bakit sila nagnanakaw o nagkukurap o gumagawa ng mali? Bakit? Kasi kapos sila sa pera. Hindi nila na-manage yung pera nila. At dahil doon, dahil sa kakulangan sa pera, nakakagawa sila ng mali. So what happened? The money na problema nila, manage them and guide them to make wrong decisions. Oo, nag-manage para gumawa ng mali, di ba? Eh bakit may mga magulang nagtatrabaho sa ibang bansa, di ba? Yung minsan, iniiwanan na lang yung kanilang mga anak para kumita ng mas maraming pera. Kasi hindi na naman sila ulit naniwala doon. Kumbaga, yung pera ang nag-manage dun sa mga desisyon na ginagawa. Isipin niyo buti. Sinong magulang ang gusto, iwanan ng kanyang anak, magtrabaho sa ibang bansa at hindi niya makapiling anak niya? Konti man kung meron, pero under normal situation, wala. Eh bakit maraming magulang ngayon, iiwanan ng anak, magtatrabaho sa ibang bansa? Bakit?
kulang sila sa pera. Kailangan nila ng Yes. pera. Bakit sila kinulang? Hindi nila na-manage yung pera nila. So, kailangan gumawa sila ng isang desisyon hindi nila gusto. Katulad na sinabi mo kanina, may mga empleyado ayaw na sa trabaho, ayaw sa katrabaho, pero patuloy pa rin silang nandoon dahil hindi nga sila nag-manage ng kanilang kaperahan. Ito naman po yung trabaho hindi mo gusto, pero mataas ang sweldo. Pasok ka pa rin ng pasok, ay di mo na gusto yung boss mo, opisino, bakit? Sayang yung pera. Pero kung na-manage siya mabuti yung pera niya, pwede siya umalis sa trabaho hindi niya gusto. Correct. Kaya dapat tayong matutong mag-manage ng ating kaperahan para namang hindi tayo i-manage ng ating pera. Hindi tayo makakagawa ng desisyon na pagsisisihan natin dahil lang sa pera. Napaka-importante. Kailangan po pag-aralan nyo how to manage money. Kasi pag naaaral nyo how to manage money, ikaw magmamanage sa pera at hindi kayo mamanage ng pera. Ayan. Kaya ang investment po natin sa pag-aaral in knowledge pays the best interest, sabi ni Benjamin Kaya ang Franklin. payo po namin sa inyo mula sa araw na to, maghanap ng pagkakataong mag-aral paano humawak ng pera so that you can manage your money so that every decision you make hindi dahil kulang ka sa pera. At sigurado kami, gaganda ang buhay ninyo, maniwala. Manage your money or your money will manage you. Magbabalik pa ang tulong ko pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin patuloy mas gumanda ang buhay nyo, patuloy kaming magbibigay ng mga inspiring stories na pwede nyong gamitin tungo sa mas magandang buhay. Sa usapang Real with Lucci, eto na, abangan ninyo ang kwento ni Alex Campton, kilalang Philippine-born American but raised in the United States. Siya po ay former basketball player and coach, highly regarded head coach ng Alaska Aces and assistant coach for national team ng Gilas, Pilipinas. Ang tanong, paano ba siya ay ganyong bumalik sa Pilipinas na nasa Amerika na sila? Bakit siya bumalik? Paano ba siya natutong managalog? Maganda po yan, pakinggan nyo. At nagkaroon ng pusong Pinoy. Ano po, pinaka-importante. Kaya tunghayan natin ang lahat ng yan dito lang sa Usapang Read with Lucci. Lucci! For many basketball fans, my guest today is a familiar name. Actually, Americano siya, but he was born here. But he was raised in the US, and it was not until he was in college that he was given a chance to come back here and play. And not only did he play, abay nag-coach pa. At ngayon, pusong Pinoy na. Magandang hapon po. Thank you for having me here. Wait, Tagalog tayo ngayon. Malaking karangalan po sa akin ito. Yun eh. Teka, paano ka natuto mag-Tagalog? So, dumating ako dito noong 1998. Tapos, nanay ko talagang may kasalanan kasi linguist siya. So, fluent siya sa Thai at sa Kasalaw. I see. So, nung 10 to 11 years old lang ako, isang taon kami sa Northeast Thailand. Tapos, ang halimbawa ng magulang ko was, kung sa isang bansa ka, dapat mag-aral ka lang ng salita nila. Parang yun yung standard sa amin. Kasi fluent sila pareho sa mga iba't ibang lingwahe. So, Natuto akala ko ka? ganun dapat. Oh, So, naging fluent ako sa Thai. Wala na. Pwede akong mag-order ng pagkain sa Thai. sa totoo? Oo po. Sige nga, sample. Punta sa Thai may dai kap. Okay. Ibig sabihin, di naman ako makatay eh. Wala na. Parang di na ako pwede Oo. mag-Thai. Parang Pero ubos marunong na. ka pa rin. Oo, dati. Kasi mas madali kung bata ka. Parang, syempre, Yes. yung utak natin medyo, may space pa yung hard drive natin nun. Correct. Kahit ano yung program doon eh, no? Yeah, oo, talaga. So yun naging parang peg ko ba, na parang ganito dapat. Ang problema sa mga Pilipino, kayo kasi ang galing nyo mag-English. So Ay, pagdating ako dito, totoo kita nila yan. si Joe. So, hey Joe! Di ba? Tapos yung mga iba talagang mas mataas ang English nila sa akin. So gusto ko talagang mag-aral, kaya lang, ang hirap naman, nag-aaral ka, tapos sakto, perfect yung, parang, alam mo yun, madali lang, mag-relax ka lang, komportable ka dito, madali lang. Oo. Kasi ang galing talaga ng mga Pilipino mag-English, tapos, kita nila ako,
ang gagawin nila, mag-English siya sa akin. Oo. So, kailangan, ang ginawa ko, yung unang dalawang phrase na, napakapangit talaga ang punto ko nun eh. Hindi ko naintindihan and anong ibig sabihin yan. Parang yun lang palagi kong inuulit. Tapos unti-unti pumapasok yung mga ibang bagay sa akin. Tapos, Wait, so hindi ka man lang nag-aral talaga formally? so yun yung una. Tapos, so unang taon parang nag-stop ako nag-aral. Tapos pangalawang taon, unti-unti nagtatry ako ulit. Tapos sa pangalawang taon ko, nag-hire ako ng tutor. Napakagaling. Si Miss Agnes Ifurong. Tapos yun, kasi kaming mga foreigner, hindi naman namin mag-gets yung, di ba yung sentence structure natin sa Tagalog? Iba. So, tapos parang napansin ko, alam mo yung mga, ganitong utak ko nun eh, may mga verbs na pumunta. So, anong sasabihin ko? Verbs. Pumunta ko or pumunta ako? Eh, hindi mo alam kung, hindi naman iniisip naman Pinoy yun kasi natural, lumalabas sa kanila yun eh. So, kailangan i-master ko yun. So, yung vocab, saka yung sentence structure, tapos, anong nag? So, present ng nagmamalengke ako. Ako ang pag ako. Alam mo yun, yung mga ganun para mag-construct ka ng sentence. Nabasa ko sa Wikipedia. Apo. You were in junior college Okay? sa Cornell. Tama ba yan? Sa college, yeah. Tapos, meron kaming isang coach na naglaro sa mga ibang bansa. Okay. Tapos yung buhay ko, hindi yung parang standard na kano. Di ba? Usually, kung sa, Anong buhay ng standard na kano? ang alam ko, 15% lang may passport eh. So, nag-meet ang magulang ko sa Asia. Palaging pumunta kami sa Asia. Nag-Europe kami. Parang international talaga ang pamilya I namin. see. Okay. At so mahilig talaga ako sa travel. 'Di ba? Nag-China ako, nag-Thailand ako, all over. So tinanong ko yung coach na 'yan. Sabi ko, siyempre English na 'to Alam ko kaya mo eh. Okay, kakayanin ko. so I said, Coach Pitts, I know you played all over. Where did you play? I've been all over the world actually. Tapos nabanggit niya, I played here, I played there, and then I played in the Philippines. Sabi ko, you played in the Philippines? That's crazy. I was born there. Like all my little league, everybody asked me to bring a birth certificate. I didn't have one. I always had to show my passport because my birth certificate is in the Philippines. Is that true? Yeah. Really? I never had a Okay. birth certificate because it was always, and of course we're not gonna fly back. So, just to get the so- the birth certificate. so sinabi ko sa kanya, nung sinabihan ko yun sa kanya, talagang gumanon, that was my favorite place to play. Oh my gosh, you're gonna love it. I'm gonna set you up with an agent. I played with this guy. He's so famous. You'll hear him when you go there. His name's Jaworski. That guy's like a legend. You're kidding no, me. no, he told me that. played with Jaworski? Wow. So sorry, he didn't play with. I think he might have. I don't know if he played against him, but he told me about him. And then he said he played with a guy. He said, I played this with this point guard. Man, he's better than you. This guy Johnny Abrientos. And then ever since then, when I first pagdating ako dito, talagang pinanood ko si Johnny. Sabi ko, nga, mas mahusay sa akin. Kaling yan eh. Sabi kasi nila, di ba, parang, ano ba tong Pilipino? Ang hilig-hilig mag-basketball. Wala namang, a game of height yan, di ba? May pag-asa ba? Sometimes you love what you love and it might not be exactly everything you pictured it to be. It might not be, tingnan natin, sino nanalo ng 2 gold medal natin? Gymnast. Bakit? Kasi ang katawan ng mga Pilipino, bagay talaga sa dancing, in terms of average height, right? But you love what you love. Part ng kultura natin dito is basketball. Hindi mo matanggal yan. Misis ko, taga Mindanao, na napakatalinong tao. Actually, it's funny. Sobrang ganda ng misis ko. But what really caught my attention was yung utak niya. After nag-uusap kami, I was like, ooh, who's this? Parang, wow, we can have great discussions until I'm 98. Parang alam mo yun. Yeah. So, palagi naming sinasabi na parang yung namin, yung kultura ng pamilya namin should be the best of the Philippines, the best of the US, and may halong Irish din kasi part Irish siya. So, I see. karamihan ng mga kamag-anak namin sa side niya ay nasa Dublin and Belfast. Oh, really? Apo. So, yun ang maganda kung international ka. Yes. Pwedeng i-emphasize mo kung ano talagang, kasi mix-mix kami, halo-halo. So ginagawa namin yan with the idea that there are some things sa American culture na gusto namin. Which is, wala kaming kasambahay doon. Talagang, yung mga anak namin, medyo marunong magluto na.
pwede naman sila mag-dinner para sa amin. Now, hindi namin pinagpagawa sa kanila palagi yan, but kaya nila. Yes. Pagdating sa chores, kaya nila. Naglo-laundry sila, nagpa-fold sila, naglilinis ng sariling kwarto, gano'n. Yung mga life skills ba? Yes. Diba? Importante yan. At yun naman ang ginagawa ng karamihan ng mga Pilipino. But since dahil sa pwesto ko, dahil sa lifestyle namin dito, lumalaki sila habang maliit sila, na meron kaming kasambahay na napakalaking bagay para sa amin. Yeah. Kasi laking tulong talagang ginagawa nila para sa pamilya namin. So, yung independence ba, maganda yun. Pero yung interdependence ng Pilipino, mas maganda pa. So, yun ang isa sa mga gusto ko ng sports. Kasi, baka may goals ako. Pero yung goals ko, dapat submitted sa goals natin. Ay, nako, kung nabitin kayo sa kwento ni Alex Capton, bisitahin lang ang Usapang Real with Lucci on YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and stay updated sa mga bagong usapan. Bago tayo mag-break, magbibigay daan po muna tayo sa usapang kagandahan mula kay Dr. Gisela Trajano Sarmiento ng Skin, Face, and Body Anti-Aging Center in the Philippines. Let me ask you something. Have you ever tried expensive skincare products, pero parang may kulang pa rin? Here's the truth. Real skincare doesn't start on your face. It starts from within. You can use the best creams and serums, but if your lifestyle is unhealthy, your skin will reveal it. Because your skin reflects what happens inside your body. So let's build beauty from inside out. First, watch what you eat. Your skin needs nourishment. Eat fruits and vegetables. These help repair your skin and give you that natural glow. Yung hindi kayang tapatan ng kahit anong highlighter, ha? Second, get enough sleep. This is your skin's healing time. While you rest, your skin renews itself. Pero kapag kulang sa tulog, hello dark circles and dull skin. Third, manage your stress. Stress shows on your face. It can cause breakouts and sensitivity. So pause, breathe and pray. A peaceful heart creates a radiant face. Fourth, be mindful of your habits. Iwasan ang paghawak sa mukha. Our hands carry enormous amount of bacteria that can lead to pimples. And lastly, be consistent. Skin care is not enough. It's a daily commitment. Remember this, true beauty is not just seen on the outside. It comes from how you care for yourself inside. So live healthy, rest well, take care of yourself because your glow won't just be seen, it will be felt. This is Dr. Gisela Sarmiento of Skin, Face, and Body Anti-Aging Center, your go-to destination for aesthetic, longevity, and anti-aging care in the Philippines. Maraming salamat, Dr. Gisela. Until next time. Okay, ito na po. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal sa asawa mo. Sa ating episode na Love Kita, Dama Mo Ba? Magbabalik pa ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na ito, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Bago ang lahat, shout out muna sa mga nagtiwala sa akin through Usapang Life Insurance on TFC, the Filipino channel. Special mention to Tita Normita and Leonida. Happy viewing! Tanong lang, bakit kapag bumili tayo ng cellphone, may screen protector, may case, may insurance pa? Kasi gusto natin kapag nasira o nawala, protektado ang cellphone. Pero yung katawan natin, kapag bumigay, pwedeng milyon ang gastos. Tapos, walang proteksyon. Ganon din sa kotse, pagbili mo, alagang-alaga, may insurance, gap protection, accessories, may auto cover pa. Di ba kapag nabangga, kampante kang ipagawa dahil may insurance? Ganon din dapat sa buhay.
Alam mo, yung ibang tao ayaw kumuha ng insurance kasi gastos lang daw at hindi naman mapapakinabangan. Ha? Eh parang sinabi mo rin na ayaw mo mag-seatbelt kasi hindi mo naman balak maaksidente. Eh di wow! Mga besh, hindi lang po death benefit ang life insurance ngayon. May tinatawag tayong living benefits. Meaning, habang buhay ka, pwede mong mapakinabangan. Halimbawa, may critical illness ka, may stroke, may cancer. Instead na manghiram o mag-post ng GoFundMe, may insurance na sasalo sa iyo. Tanungin mo sarili mo, ready ka ba? O ready kang umutang? Buti kung may magpautang sa iyo. Tandaan mo ito, preparation is cheaper than anxiety. Ang matalinong tao naghahanda bago dumating ang bagyo, hindi habang lumulubog, saka bibili ng salbabida. Ako po si Gina Christie na handang tumulong. Alam mo bang pwede ka rin maging referral agent? Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! And for more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ano ginagawa natin dito? Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, pag-uusapan natin ng isang bagay na simpleng pakinggan, pero napakalalim sa totoong buhay. Hindi lang mahal mo ba ang asawa mo, pero kundi nararamdaman ba ng asawa mo na mahal mo siya? Oo nga, kasi pwedeng mahal mo naman talaga. Pero kung hindi yun nararamdaman ng asawa mo, may kulang pa rin. Problema po yan at maraming sitwasyon po sa mag-asawa nangyayari yan. Maraming mag-asawa ang hindi naghihiwalay agad dahil wala na silang love sa isa-isa. Minsan, napagod lang sa isa't isa. Minsan, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, misunderstanding. Minsan, natabunan lang ng bills, stress, issue sa mga anak, trabaho, in-laws, at konting init ng ulo dito at tampo dito. Yun ang naging resulta ng kahiwalay. Oo nga. Naku, totoo yan ha. Yung dating I miss you, nagiging may bayad na ba ang kuryente? Or yung dating ang ganda mo, ang gwapo mo, naging nasa na yung charger, di ba? Ilinawin ko lang, importante po yung charger. Kaya lang minsan, may mas importante rin na nakalimutan natin. Naging business as usual at naging transactional na po. Wala na po yung original at kilig at love nung nagsimula po tayo. Tandaan niyo po ito. Love is not just a feeling. Love is felt through repeated choices, through tone, through attention, through effort, at ang pinaka-importante po dito, through consistency. Nako, kaya kung wala ang asawa mo ngayon, tawagin mo na para pareho nyo ng panoorin to. At ayon sa American Psychological Association, relationship stress can affect mental and physical health. Kaya kapag ang pagsasama ay punong-puno ng tensyon, emotional neglect, hindi lang ang puso ang apektado ha, pati ang isip at katawan. At malamang alam nyo yan. Lahat ng may asawa, alam nyo yan. O iba naman, kahit walang asawa, alam nyo rin yan kasi mga kaibigan nyo, sinasabi sa inyo. Ito po good news. Sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-anong dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal sa asawa. Sa ating episode na Love Kita, Dama Mo Ba? O, ilang step pag-uusapan natin. Number 1. Ayan, number 1, know that love must be felt, not just assumed. Kasi ito yung unang kailangang malaman eh. Hindi sapat na mahal mo siya sa isip mo. 'Di ba? Hindi sapat na alam mo sa sarili mo na mahal mo siya. Kailangan maramdaman din ng asawa mo. Tandaan niyo po ito. Kasi po minsan, ang nasa isip natin, asawa ko na yan. Siya naman ang pinakasalan ko. Dapat alam na niya yon. Opo, pwedeng alam niya yon. Pero ang tanong, nararamdaman ba niya ang iyong pagmamahal? Magkaiba po ang salitang known o alam at felt. Correct. Kasi minsan, magaling tayo dyan eh. Parang, dahil alam na natin, iniisip natin, dapat alam ng niya na asawa rin. mo. Pag-isipan mo to ha, kung hindi mo sasabihin, hindi mo ipapakita, hindi mo ipaparamdam, paano niya mararanasan ang love mo sa gitna ng napakaraming pagod,
stress at routine. Totoo po Sa yan. buhay. Kaya napaka-importante po. Huwag nyo lang sabihin, alam ko, totoo, alam mo, gawa kayo ng paraan para mapadama nyo. Kasi po, napaka-importante po. May mga pagkakataon po sa dami ng stress, pagod, nakakalimutan na yung alam. Ang hinahanap niya, hindi ko maramdaman. Correct. Ayan. Tama yan. At isa sa practical application, tanungin mo yung sarili mo. Kung ako ang asawa ko, Yan. diba? Tandaan niyo po, Kung ako yung ang asawa ko, Okay. mararamdaman ko ba ang pagmamahal ko sa paraan ng pakikitungo ko araw-araw? For example, lalaki ako. Tapos, asawa ko yung babae na kaugali ko. Ganon siya mag-express. Nararamdaman mo ba? O kung babae ako, ang asawa mo yung lalaki, ikaw yung lalaki, nararamdaman mo ba? So, kailangan po ilagay nyo po yung sarili nyo sa sitwasyon ng asawa nyo. Malaki posibilidad, malaman nyo kung nararamdaman niya o hindi. Ang example nito ay pwedeng mabait ka naman, Mhm. pero cold. Yan. Responsable ka naman, Yan. pero detached. Present ka naman physically, pero absent emotionally. Yan po sinasabi natin na alam mong dapat mong gawin, kaya lang hindi nararamdaman ng asawa mo. Kung minsan mas masakit eh. Hindi lang hindi niya nararamdaman, feeling niya hindi mo na siya love. Oo. Dahil hindi niya nararamdaman, mas matindi po yun. Kaya lagay sa isa niyo, dapat paramdam. Number 2 tayo. Number 2 naman is learn your spouse's emotional language. Mhm. Kasi hindi lahat ng tao pare-pareho ang paraan ng pag-receive ng love, ha? Magkakaiba Totoo yan. yan. Diyan minsan nagkakamali, nagkakaproblema ang maraming tao. Ikaw, todo bigay ka ng effort sa paraang gusto mo. Meron kang paraan. Ito yung Oh. paraan. Mararamdaman niya mahal ko siya. Pero hindi yon ang paraan na pinakamalakas o pinakamabilis na maramdaman ng asawa mo. Parang nagpadala ka lang ng spaghetti sa taong ang gusto pala ay tahimik na yakap. Kung may siya nabigyan, pinakain na kita, bigyan ka nito. Parang masama pa loob mo. Binili mo na na kung ano-ano. Ayaw niya ng spaghetti. Gusto niya, yakap. Minsan nga, hindi nga spaghetti. Minsan, nagbibigay ka ng Yung mga... chicken joy. Or jewelry, di ba? Yung pala, kala mo napaka-precious, pero hindi pala yun yung gusto. Minsan, ang Mr. Provider type, di ba? Feeling niya, love equals Basta provision. nagbibigay ako ng pera, Oo. okay ka na. Love kita. Tama naman yun. Pero ang misis, ang hinahanap pala, hindi yung provision lamang. Talk time, yung presensya, yung pakikinig, yung gentleness, hindi rude magsalita. Hindi po namin sinasabing huwag kang maging provider. Oo. Provider ka, pero dapat idagdag mo lahat itong mga bagay na to para lalo maramdaman ng asawa mo na mahal mo siya. At pag feeling ng asawa mahal mo siya, malaki posibilidad na paramdam niya rin na mahal ka niya. Yeah, minsan kasi ang misis todo asikaso. Todo Sa luto, amoy sibuyas, amoy bawang na todo ka sa gawa. Pero ang mister, ang gusto lang pala marinig minsan ng, alam mo, honey, proud ako sa'yo. Alam mo, galing mo talaga. Ang ibang mister, isang, I trust you na lang na statement. Parang na-recharge na yung buong linggo niya. Tapos sa inyo po, hindi kailangan magpakahirap. Kabisa may mga simpleng bagay na mapapadama mong mahal siya. Oo. Narito ang tanong, paano ba pinararamdam ni asawa mo ang pagmamahal? Sa words ba? Sa oras ba? Sa alaga ba? Sa lambing ba? Sa tulong ba? Sa respeto ba? So, ang mission mo, malalaki, babae ka, ikaw, ang mission mo, alamin mo yung paraan ng pagpaparamdam na gusto ng asawa mo at yun ang gawin mo. A practical application, pwedeng tanungin mo mismo, kung asawa nahihirapan mo, ka, di ba? Hindi kasi mind reading contest ang marriage. Feeling ko ganito, feeling ko ganito. Tanungin mo na. Correct. Pwede mong sabihin, ano ba ang simpleng bagay na pinaka nararamdaman o napaparamdam ko ang pagmamahal ko sa iyo. Hopefully, Diba? sumagot ko yung asawa mo. Di dumali po yung Oo. paraan para mapadama mo yung pagmamahal. Pero minsan tatakot tayo no? So wag ka matakot magtanong. Mas mabuting malinaw kaysa sweet ka nga sa gusto mo pero hindi naman niya nadadama. So sayang ang effort. Parang nagluto ka ng kare-kare pero ang gusto pala niya date lang. No? I-date mo lang siya, lumabas lang kayo. Actually, o doon lang sa sala. Maglakad lang kayo sa garden. Ibig sabihin, hindi kailangan gumastos. Yes. Sa aming pagbabalik tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa magluto. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Dick Garcia bumalik. At Abilene Garcia. Bago natin pagpatuloy ang pag-uusap sa topic natin sa araw na to, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Adeline and Erica Garcia. Hi everyone! Here we are again for Simple Reminders. With lasting impact. You know what? Sometimes God warns us gently. Before life teaches us harshly, He doesn't correct us to punish us. He does it to protect us. Ignoring God's voice may feel convenient now. But consequences always catch up. So when He says no, it's because He sees what we can't. Listening early saves us from learning painfully. This is Abilene Garcia. And Erica Garcia reminding you this. Don't wait for pain to make you wise. So don't ignore God's voice. Simple Reminders, lasting impact. Maraming salamat! For more life lessons, mag-subscribe lang sa Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa asawa. Sa ating episode na Love Kita, Dama Mo Ba? Review tayo, number 1. Okay, review tayo. Number 1, know that love must be felt, not just assumed. Number 2, learn your spouse emotional language. Importante yun. Number 3 tayo. Correct. Number 3, show love in small, consistent ways. Kasi hindi lahat ng love kailangan grand gesture. Hindi laging bouquet, di ba? Hindi laging out of town. Hindi naman laging anniversary speech na may matching violin background, di ba? Ay, means, ang importante po dito, consistent. Maliliit na bagay na consistent, yun po yung, kasi yung palagi niyang nararamdaman, nakikita, except yung mga grand, paminsan-minsan lang. Minsan ang love, nasa maliliit, pag-aabot ng tubig, pagtanong, kumusta ka na ba? Pagtulong sa simpleng gawain, pagyakap na hindi minamadali o hindi niya alam. Oo, mga kasi simple. minsan magyayakap ka lang, parang gusto mong matapos lang di ba? Ito ang mahalagang tanong. Paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo sa ordinaryong araw? Di ba? Yung hindi, walang masyadong okasyon. Hindi lang sa special na okasyon, di ba? Hindi lang pag-birthday, hindi anniversary, hindi Christmas. Paano yung ordinary days? Tandaan niyo po, kasi kumisa madaling maging sweet kapag anniversary, once a year lang yun. Oo. Madaling mag-post kapag birthday, once a year lang yun. Madaling magpa-picture kapag nasa restaurant kayo, paminsan-minsan. Pero paano kapag ordinary day? Pagod kayo, pareho, at may hugasin pa. Ayun. Yan. Doon masusukat ang consistent love. Kasi, sabihin mo na, ay pagod ka, honey, ako na maghuhugas ito. So, nagkakainin, yun po yung mas masarap na nararamdaman na pag-ibig, yung pang-araw-araw na consistent. Alam mo, naalala ko yung sinabi ni Mother Teresa. Sabi niya, we cannot do great things, only small things with great love. Ganda no? Napakaganda nung quote niya ma-apply natin sa marriage. Kasi madalas hindi sinisira ng kawalan ng one big gesture. No, yung pagmamahal natin. Minsan, sinasalba ito ng maliliit na consistent acts of love or kindness. Totoo po, pag tinanong mo yung mag-asawa, ba't kayo naging wala? Eh, kasi hindi niya celebrate yung anniversary namin. O hindi niya celebrate yung birthday. Bihira-bihira kayo makakadilig ngayon. Ganon. Normally, ang reklamo po ng lalaki, babae, yung mga pang-araw-araw na nangyayari na paulit-ulit na hindi nararamdaman yung pagmamahal. Practical application lang ha. Magsimula tayo sa 3 simpleng bagay araw-araw. Diba? Pwedeng isang kind word. Diba? Isang intentional touch. Isang practical help. Huwag mong hintayin na in the mood ka. No? Gawin mo dahil mahal mo siya at mahalaga siya. Example, pwede magsabihin, salamat sa kape. Kahit araw-araw inaabutan ka ng kape. Iba pa rin yung nagpapasalamat ka. Okay, sabihin mo, ako na ang gagawa niyan. Magpahinga ka na muna. Sarap po yan. O simpleng, pero sa pusong pagod, malaki po ang tama ng mga simpleng statement na yan na sana gawin niyo. Correct. Number 4, speak life, not just logistics. Ano yan? Logistic and life. Makinig po, napakaganda Kasi nito. maraming mag-asawa nag-uusap pa rin, di ba? Pero ang topic lang nila ay bayarin, bills, yung mga anak, di ba? Yung schedule, yung errands, o ano ba ulam natin, di So, may ba? feeling nila nagko-communicate na sila. Totoo po, pero hindi po dapat ganon. At wala pong masamang pag-usapan yung mga bagay na kailangan pag-usapan yung mga bagay na yan.
Hindi pwedeng forever I love you tapos walang pambayad ng tubig. Pero kapag puro logistic na lang ang pag-uusap nyo, unti-unti nagiging ang partner mo sa marriage, palagi nyo na pinag-usapan nyo. Oo. Ano nangyayari? Hindi na kayo kasal, mag-asawa. Parang partner na lang kayo, nagsusolve ng problema ng pamilya nyo. Nawala na po yung lamping at pagmamahal. Yung warmth, di ba? Wala na. Narito, tanong ha, kailan mo huling kinausap ang asawa mo? So, i-test mo yung sarili mo, di ba? Kailan mo huling nakausap yung asawa mo na hindi bilang ka-coordinator sa bahay, di ba? Kundi bilang taong mahal mo So, ibig sabihin, at mahalaga. para sa mami at malalaki, kailan kayo huling nag-usap ng asawa mo tungkol sa wala lang? Alam niyo ba ang favorite na topic ng mga babae? Wala lang. Ang favorite na topic ng mga lalaki, bills, okay, trabaho, pero ang babae po, gusto nila, yung walang pinag-uusapan, kung saan nakakarating, masaya po sila. Minsan kasi kailangan marinig ng asawa mo ang words na nagbibigay buhay. Hindi lang instructions, hindi lang corrections, hindi lang reminders, kundi appreciation, affirmation, or tenderness. Nakita niyo po? Titingnan niyo po nangyari sa araw niyo for the past few days. Malamang po, karamihan po sa inyo, logistics na lang pinag-usapan niyo. So ngayong alam niyo na, find a way na pag-usapan niyo, hindi lang logistics. Kasama yon. Pero dapat po, spend and be, at tawag, intentional in Oo. talking about things that are not connected with your day-to-day activity. Naalala ko yung sinabi sa Proverbs 18 verse 21 eh. Sabi doon, death and life are in the power of the tongue. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang salita mo. Pwede mong buhatin ang Iangat ang asawa asawa mo, mo, iangat mo yung asawa mo. Pwedeng nandun siya sa baba pero naiaangat mo. Nagkamali siya, pero Oo. iangat mo. Pwede mo rin siyang unti-unting durugin dahil sa words mo. Mga salita mo. Kaya po, Oo. mga lalaki, actually pareho, mga lalaki, mga babae, ingat po. Especially mga babae. May pagkakataon kasi mga babae, pag anong maramdaman, ilalabas Impulsive. kahit masakit. Normally kasi ang lalaki, bago bitawan, nag-iisipan naman Mag-isip tagal. So ingat po sa mga babae. Kasi po, akala nyo, nai-release ko lang namin sa mga loob ko. Pero minsan po, masakit po sa puso at isip ng lalaki. Oo. Kumbaga, magbigay ka ng deliberate, life-giving words araw-araw. Hindi generic, no? Kundi specific. Example. Diba? Salamat sa pasensya mo sa akin. Dami ko mali. Na-appreciate ko yung effort mo kanina. Alam mo, masakit ang kamay ko, minasahe mo ko. Ang laking bagay mo sa buhay ko. Iba pag nadidinig po ng mga babae, ay naku, enjoy po sila. These are small statement na pwede magpaganda lalo ng iyong Oo, kasi parang feeling natin minsan mga babae na parang ang dami nating ginawa pero hindi napansin, di ba? So, when you actually hear something, ang laking bagay mo sa buhay ko, parang lahat ng effort mo, lahat ng pagod mo, parang nawawala. Okay, mamaya, itutuloy po natin ang ating usapan kung ano-anong dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa asawa mo. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Wag, BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ng ano-anong dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa asawa mo. Sana episode na, Love kita, dama mo ba? O, review tayo. Number 1. Number 1, sabi natin kanina, know that love must be felt, not just assumed. Number 2, learn your spouse emotional language. Correct. Number 3, show love in small, consistent ways. Critical po dun yung consistent, ha? Number 4, speak life, not just logistics. Number 5, be present, not just available. Nakapakinggan niyo po ito. Importante po ito. Paano ito? Alam mo yung be present, not just available, kasi pwedeng nasa bahay ka nga, pero wala ka namang presensya. No, paano yun? Nakatabi mo nga yung asawa mo, Oo. pero nasa phone ka. Puro ka scroll ang ginagawa mo sa phone mo. Magkasama nga kayo, pero wala kang atensyon. Problema yan. Oo, naririnig mo siya. Kaya mo pang ulitin yung sinabi.
pero hindi ka naman nakikinig. Available ka lang technically, pero absent ka relationally and emotionally. Totoo yan. Kapag kausap ka ng asawa mo, nararamdaman ba niyang mahalaga siya? O mahalaga siya dahil binibigay mo ng attention mo? O parang nakikipag-compete siya sa notification o sa mga bagay sa phone mo? Problema. Oo, yung mag-scroll ka ng scroll, pero, nakikinig ako, pero nagsuscroll ka lamang, di ba? Pakinggan mo ito mula kay Paul. Sabi niya, the first duty of love is to listen. Napakasimple, di ba? Pero napakalalim. Hindi lang magsalita ng sweet, makinig and give your full attention. That's an expression Totoo of yan. So love. normally po kasi, ito, ingatan niyo po yung person, nag-uusap kayo mag-asawa. Biglang, nag-ring ang phone mo. Iiwanan mo yung asawa mo. Anong feeling mo asawa mo? Mas importante yung phone kesa sa asawa mo. So ito yung mga simpleng bagay na gawin nyo. Marami, nag-ring ang phone mo. Tinanong ko sa sino yan? Boss ko, mamaya na siya. Aba, naku, iba yung feeling ng asawa. Bakit? Ako yung boss niya. Mamaya, ako present. Ganda po. Or isang practical application natin is mag-set kayo ng kahit 15 to 20 minutes na wala kang phone. Kasi minsan parang hindi mo maiwanan yung phone sa kakascroll mo eh. No multitasking, no TV, no scrolling, usap lang, tunay na pakikinig sa isa't Kung hindi nyo isa. pa ginagawa yan, subukan nyo po kahit few minutes lang po. Subukan nyo lang talaga. Mararamdaman nyo yung importance sa isa't isa dahil nakakonsentrate kayo sa isa't isa at wala kayong ibang ginagawa. Oo, paalala sa mga lalaki ha, at wag mo agad na ayusin ang problema ng asawa mo. Kasi minsan yung mga lalaki, ang automatic mind natin, ninyo, is that pagka may sinabi yung asawa, nandiyan ka na to fix, di ba? Ang problema, fix ang problema ng asawa mo. Kapag nag-share, minsan, hindi naman solusyon ang kailangan ng misis eh. Minsan presensya lang, minsan pakikinig, minsan yakap lang. Hindi PowerPoint presentation ng life advice. Totoo po, marami pong lalaki nagkakamali dyan. Ako po, at a time, ganyan po, may sinabi sa akin asawa ko, ito gawin natin, ito, kasi gusto ko ma-solusyon na yung problema. Yung pala, hindi niya kailangan ng solusyon. Kinukwento niya lang para mapadaman niya sa akin, naramdaman niya nung nangyari yon. Siguro tatanungin, paano ko malalaman kung kailan magsusolusyon? From time to time po, pinapabayaan ko siya magsalita. Pag medyo mahaba na, tatanong ko sa kanya, honey, gusto mo bang solusyonan natin yan o hindi? Sabi niya, hindi, dituloy lang yung kwento. Yes. At sinabi niya, kailangan ko na sige, hanapan natin ang solusyon. Pero pabayaan niyo munang magsalita siya ng matagal-tagal para ma-release niya kung anong nasa puso niya. Number 6. Number 6, let your love be anchored in God, not just in feelings. Ito yung pinakamahalaga. Kasi may araw na madaling magmahal, may araw din na hindi. Totoo Kapag yan. puro feelings lang ang pundasyon, di ba, parang lulubog, lilitaw ang quality ng pagmamahal mo. Payo ko po sa inyo, mga may asawa, huwag niyo pabayaan na, hindi ko na siya mahal, feeling ko, hindi ko, iba, I lost the love and feeling. O ba't kayo maghihiwalay? Nawala na yung pagmamahal. Ito po tandaan niyo po. Kung yan ang magiging basis sa paghiwalay niyo, araw-araw kayo maghihiwalay. Kasi may araw talaga hindi mo siya love. May araw. So, ang punto po dito, dapat, kung di mo na siya mahal, hingi ka ng tulong sa Diyos, nabigyan ka ng pagmamahal kahit di siya maunawaan. May mga araw na sweet ka. May mga araw na pagod ka. So, walang sweetness. May mga araw na in love ka. Pero may mga araw na gusto mo lang munang manahimik ni ayaw mo siyang kausapin. Kaya kung love lang, ang feeling ang gagamitin mo, unstable yan, at malamang hindi magtagalan yung relasyon. Parang walang tibay na maaasahan, di ba? Pero kapag ang love mo ay naka-anchor sa Panginoon, sa Diyos, may mas malalim kang pinanghuhugutan. Hindi lang nasa mood ka o wala, di ba? Hindi lang kilig, hindi lang reaksyon, kundi commitment shaped by God. Totoo, ako po, may mapapagkakataon. Naiinis din sa asawa ko. Naiinis ako sa mga taong mahal ko. Anak ko, nanay ko, kaibigan. Alam niyo po, palagi pinapaalala sa akin ng Diyos. Yung salitang, that's the love of God. Ano ibig sabihin na? Si Lord, yung pagmamahal sa akin, kahit ano gawin ko, mahal niya ako. At pinapaalala niya sa akin na, anak, ikaw nga kahit ano ginawa mo, mahal kita. Pwede ba yung pagmamahal na binibigay ko sa'yo, ibigay mo rin sa asawa mo? Promise po, marami kang dating hindi maunawaan. Maraming hindi mo maintindihan mo. Maraming kahit hindi mo na maintindihan, mamahalin mo pa rin asawa mo. Kaya pakinggan natin sinabi ng 1 Corinthians 13:4-5. Ang napakaganda nito. Love is patient, love is kind. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Kumbaga napakaganda yan, napakalinaw na ang tunay na pagmamahal,
is a choice. Ibig Diba? sabihin po, kung feeling mo hindi mo na siya mahal, magdesisyon kang mamahalin mo pa rin siya. At kung nahihirapan ka, humingi ka ng tulong sa Diyos, ng Diyos ng pagmamahal, na bibigyan ka niya ng lahat ng pagmamahal mo na kailangan para sa asawa. Ito ang spiritual application. Ipanalangin mo ang asawa mo by name. Di ba? Sabihin mo. Di ba? Hindi lang kapag may problema, hindi lang kapag may sakit, but pray for your spouse regularly. Araw-araw. Sabihin mo, so Diyos, teach me how to love my spouse the way you want me to. Tabasin niyo po, hindi niya po pinag-pray na bumay itong asawa niya. Hindi po, pinag-pray niya, Lord, tulungan mo ako kung paano ko tamang mahalin ang asawa ko. Tandaan niyo po hindi niyo kayang baguhin ang asawa niyo, pero kaya niyo baguhin ang sarili niyo para magbago ang relasyon. Oo. Recap lang natin ang ating pinag-usapan sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para mapadama ang pagmamahal mo sa asawa. Sa ating episode na Love Kita, Dama Mo Ba? Okay, step number 1. Number 1, know that love must be felt, not just assumed. Hindi sapat na mahal mo siya sa isip mo lang. Kailangang maramdaman din niya. Number 2, learn your spouse's emotional language. Alamin mo kung paano niya gusto niyang maramdaman ang pagmamahal mo sa kanya. Correct. Number 3, show love in small, consistent ways. Hindi kailangang grand ang pagmamahal. Minsan, yung tunay na pagmamahal nangyayari sa maliliit at consistent na pagbibigay nito. Number 4, speak life, not just logistics. Hindi puro schedule at bills ang usapan. Bigyan mo rin siya ng word of encouragement, affirmation, kung ano naman. Number 5, be present, not just available. Dapat nandiyan ka palagi. At hindi lang nandyan, nakikinig ka at involved ka sa usapan niyo. Kumbaga, siguraduhin mong present ka sa puso at atensyon, ha? Number 6, let your love be anchored in God. Not just in your feelings. Importante yan. Correct. Kapag Diyos ang pinanggagalingan ng pag-ibig, mas matibay, mas matagal, at hindi kukupas at hindi mawawala. Kaya mga kapamilya, tandaan nyo ito, ha? Hindi lang ang tanong sa marriage ay mahal mo ba? O ang mas mahalagang tanong minsan ay nararamdaman ba? Yan. Diba? Kasi pwedeng totoo ang love mo. Pero natatabunan ng pagod, routine, stress, at kakulangan sa intentionality. Teka lang po salitang yan. At kapag hindi mo yun inayos, unti-unting lumalamig ang dating mainit na pagmamahal. Kaya wag mong hintayin ang anniversary ha para magparamdam. Wag mong hintayin na malaking away bago mo sabihing mahal mo siya. At bago tayo magtapos, ito ang tanong na gusto naming iuwi mo. Kung asawa mo ang tatanungin ngayon, masasabi ba niyang ramdam niya ang pagmamahal? Gandang tanong. Galing! Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na papaganda ng iyong buhay at ng mga mahal sa buhay. Okay, mag-closing prayer tayo. Mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na may mga bagay kaming dapat itama, iayos para maramdaman ng aming asawa na tunay namin siya. Panghawakan niyo po ang puso ng bawat mag-asawa. At lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tandaan ko ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang iyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. Ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang iyong kapamilya, Vic Garcia. Ako lang po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda